Huminto ang pag-atake ni Amugi sa kalagitnaan ng labanan, at parang nag-glitched out siya. Iniisip ni Songwoo kung ang laro sa mundo ay na-shutdown. Sinubukan ni Songwoo na utusan ang kanyang mga skeleton na kumilos, ngunit tila sila ay glitched out din. Iniisip ni Songwoo kung ang laro ay mawawala na, o kung mananatili itong ganito na lamang hanggang sa walang hanggan. Ang kanyang mga skills ay hindi na nagagamit pero siya ay nasa kanyang Anubis form pa rin. Biglang bumalik na sa normal si Amugi, at tinanong niya si Songwoo kung naramdaman ba niya na may nagbabantay sa kanya. Hindi sinabi ni Songwoo kay Amugi ang kanyang tunay na pangalan, ngunit kahit papaano ay nalaman ito ni Amugi, at sinabi niya kay Songwoo na nakakuha siya ng pansamantalang kalayaan. Nalilito si Hanho kung paano nalaman ni Amugi ang pangalan ni Songwoo. Iniisip ni Songwoo na kakaiba para sa isang boss monster na malaman ang tunay na pangalan ng isang player, at mukhang napakaraming bagay pa sa bagong mundo ang hindi pa niya alam. Sigurado na ngayon si Songwoo na may glitch sa system na gumagawa ng mga kakaibang pagbabagong ito. Sinabi ni Amugi kay Songwoo na wala na silang maraming oras, ang lugar sa paligid nila ay hindi sakop pansamantala ng lumikha, at malapit na niyang mapansin ang mga ito. Tinanong ni Ji So-yun si Amugi tungkol sa lumikha ng ito, at sinabi ni Hanho na marahil ang tagapaglikha na ito ay isang Diyos, at lahat ng mga atheist ay masusunog sa impyerno. Sinabi sa kanila ni Amugi na ang lumikha na sinasabi niya ay hindi ang lumikha ng mga tao. Tinutukoy niya ang nilalang na lumikha ng mga halimaw sa lugar na ito. At lumikha rin ng kapangyarihang ginagamit ng mga bawat manlalaro. Iniisip ni Songwoo na ang nilalang na ito ay isang aggressor dahil pinasok niya ang sistema sa mundong kanilang ginagalawan. Tinanong ni Songwoo si Amugi tungkol sa pagkakakilanlan ng nilalang na lumikha sa larong ito. Sinabi ni Amugi na hindi niya alam ang tungkol dito dahil hindi siya pinahintulutang malaman ang pinagmulan ng lumikha. Sinabi ni Songwoo na tama ang sinabi ni Amugi na hindi niya alam ang tungkol sa pagkakakilanlan ng lumikha, dahil isa lang siyang boss monster na nilikha upang hadlangan ang mga manlalaro. Ipinaalam ni Amugi kay Songwoo na nakakuha siya ng revelasyon pagkatapos pumasok sa kanya ang hindi kilalang kapangyarihan. At ito ay isang maliit na halaga ng oras ang sinabi sa kanya lamang, kaya't si Amugi ay inisip ang bawat sandaling iyon, na nais ipahiwatig ng hindi kilalang kapangyarihan sa kanya. Kaya, sinabi niya kay Songwoo na makinig ng mabuti sa sasabihin niya. Sinubukan ni Ji So-yun na salakayin si Amugi dahil iniisip niyang sinusubukan ni Amugi na lumapit kay Songwoo para patayin siya, pero sinabi ni Songwoo kay Ji So-yun na kumalma lamang. Ipinaalam ni Amugi kay Songwoo na mayroong mga nilalang na gustong makipag-ugnayan sa kanya. Ang mga nilalang na ito ay katulad sa lumikha ng laro, at sa kasalukuyan ay hindi nila kayang magpakita sa kanilang sarili, kaya sinusubukan nilang maghatid ng mensahe gamit si Amugi. Tinanong ni Songwoo si Amugi kung ano ang gusto ng mga tagalikha mula sa kanya. Ipinaalam sa kanya ni Amugi na gusto ng mga tagalikha na bumagsak ang sistema ng laro. Iniisip ni Songwoo na baka gusto nilang tapusin niya ang laro, at tinanong niya si Amugi kung bakit siya ang pinili nila sa lahat. Sinabi ni Amugi na pinapanood ng mga tagalikha ang lahat mula noong simula ng laro. Hinahanap nila ang taong patuloy na kumokontra sa mga direksyon ng sistema, at pagkatapos ng maingat nilang pagsasaalang-alang, pinili nila siya. Sinabi ni Amugi kay Songwoo na piliin mong mabuhay at ibagsak ang sistema, at makakahanap ang mga tagalikha ng pagkakataon na makipag-ugnayan sa kanya at tawagin ang kanyang pangalan. Kasabay nito, lumabas ang isang notification ng system, na nagpapaalam sa mga manlalaro na ang system ay sumasailalim sa emergency recovery, at ito ay nasa 13%. Biglang tumulo ang ilang luha mula sa mga mata ni Amugi, at sinabi niya na ang kanyang pag-iral ay walang kabuluhan. Ang kanyang mga alaala, ang kanyang kasaysayan, lahat ay peke, siya ay lumabas at ginawa para lamang mapatay ng walang anumang kahulugan. Hiniling ni Amugi kay Songwoo na kunin ang reverse scale mula sa kanyang katawan pagkatapos siyang patayin. Ipinaliwanag ni Ji So-yun kay Hanho na ang reverse scale ay lumalaki sa reverse direction at itinuturing na weak point ito ng dragon. Ipinaalam ni Amugi kay Songwoo na ang scale ay regalo mula sa nilalang na gustong tumulong sa kanya. Ang kapangyarihang nakapaloob sa scale ay magsasabi sa kanya kung siya ay binabantayan ng isang bagay o hindi. Bigla na lang, nagalit si Amugi, at bigla niyang sinimula ng pag-atake sa kanyang paligid gamit ang kanyang malalakas na elemental spells.
Sinabi ni Hanho na ang biglang pagkabaliw habang nagsasalita ay isang kaduwagan na galaw, at tinanong ni Jisoo-yun si Songwoo kung aatake ito sa kanila. Napagtanto ni Songwoo na ito ay palabas lamang, at ginagawa ito ni Amugi upang lokohin ang mga mata ng lumikha. Sa ngayon, gumagawa si Amugi ng ilang bakas ng labanan. Sinabihan ni Songwoo sina Jisoo-yun at Hanho na makinig ng mabuti. Sinabi ni Songwoo na kapag kumpleto na ang recovery notification na nakikita sa harap nila, kailangan nilang magsimulang kumilos na parang naglalaban sila at parang walang nangyaring kakaiba. Ipinaalam ni Amugi kay Songwoo na tapos na siyang gumawa ng mga pekeng bakas ng labanan, at ngayon ay maaari na siyang patayin ni Songwoo. Nakiusap si Amugi kay Songwoo na ibagsak ang sistema at hanapin muli ang kanyang mundo, habang naglulunsad siya ng pag-atake sa kanila. Pinato ni Amugi si Songwoo at ang kanyang partido. Madali nilang naiwasan ang mga bato. Sinimulan ni Hanho ang pagsira sa ilang mga binatong bato gamit ang kanyang Assure form, at kinukutya niya si Amugi sa pagsasabing hindi siya tinatablan ng apoy tulad ng pagpalo sa kanya ng kanyang ina sa likod. Biglang lumitaw sina Jisoo-yun at Songwoo sa itaas ni Amugi gamit ang Shadow Swap skill ni Songwoo. Habang umaatake si Jisoo-yun, iginalaw ni Amugi ang kanyang ulo kung saan siya ay nakatanggap ng maximum effect sa atakeng iyon. Kasabay nito, tumakbo si Songwoo patungo sa pader sa likod ni Amugi, at kumilos si Amugi na parang sinusubukan niyang pigilan si Songwoo. Pinasag ni Songwoo ang kakaibang pader sa likod ni Amugi. May isang palayok sa loob ng dingding na may nakasulat na seal. Hinatak niya si Songwoo mula sa likuran bago pa nito magawa ang anuman. Sumigaw si Amugi kay Songwoo, na sinasabing kayong mga walang hiyang manghihimasok, ay hindi niyo makukuha ng madali ang ancestral pot. Kasabay nito, iniisip ni Songwoo na maghihinala ang lumikha, kung ang mga bagay ay lalabas ng masyadong maayos at mabilis, kaya naman lumalaban si Amugi. Si Songwoo ay nakipaglaro, at ginamit niya ang demonic bombardment kay Amugi, pero madaling pinawalang bisa ni Amugi ang demonic bombardment gamit ang isang magic shield. Ipinatawag ni Songwoo ang kanyang mga boss giant skeleton sa tabi mismo ni Amugi upang mahuli siya ng hindi nakabantay. Ang mga boss skeleton ay madaling dinukot ang mga mata ni Amugi. Sinamantala ni Righty ang pagkakataong ito na tumalon patungo kay Amugi sakay sa isang boss skeleton para tumawid. Pagkatapos ay sinimulan ni Righty na hiwain ang balat ni Amugi na parang butter paper, habang si Amugi ay sumisigaw sa sakit. Pagkatapos ay pumunta si Righty sa ancestral pot at sinira ito. Lumabas ang isang notification ng system upang ipaalam sa mga manlalaro na ang ancestral pot ng Phase 1 ni Amugi ay nawasak na, at nawala ang lahat ng shamanic powers ni Amugi. Si Amugi ay nag-aalburuto matapos masira ang kanyang ancestral pot. Iniisip ni Songwoo na sapat na ang ganitong eksena upang lokohin ang lumikha, kaya ipinatawag niya ang lahat ng kanyang mga skeleton. Ang mga skeleton ay nagsagawa ng todo na atake kay Amugi. Sinimulan nila siyang kalmutin ng paunti-unti, at ang kawawang si Amugi ay napapasigaw sa sakit. Lumabas si Death Knight sa itaas mismo ni Amugi gamit ang Shadow Swap skill. Pagkatapos ay pinutol niya ang ulo ni Amugi sa isang slash attack. Nakatanggap sila ng 11,550,000 gold coins para sa pagpatay sa Phase 1 Amugi. Ang natitirang panahon para mapisa ang Dragon Egg ay nasa 1,030 araw na lang. Ang title ng Amateur Dragon Hunter ay na-upgrade sa Expert Dragon Hunter, ito naman, ay nagpapataas ng tibay ng 6 na puntos at pisikal na lakas ng 3 puntos. Ang fire immunity ni Songwoo ay tumaas ng 40%, habang ang kanyang magic resistance ay tumaas din ng 10%. Sa kanyang huling hininga, patuloy na umiiyak si Amugi at sinasabi na ito ay hindi patas. Namatay siya pagkatapos sabihin na hindi niya akalaing mapapatay siya ng 3 mga ipis lamang. Hinahanap ni Righty ang ulo ni Amugi, at nakita niya ang reversed scale. Palihim itong ibinigay ni Righty kay Songwoo. Mukhang isang normal na scale lamang ito, at walang impormasyon tungkol dito na ipinapakita sa Windows system. Si Songwoo ay walang ideya kung paano siya makakahanap ng impormasyon tungkol sa item na ito. Nang bigla na lang siyang may nakitang system message na may nakasulat na on-air text, na parang binobroadcast ito. Nararamdaman ni Songwoo ang isang hindi kilalang presensya, alam na niya ngayon na ang lumikha ay nagmamasid ngayon sa lugar na ito. Iniisip ni Songwoo kung malalaman ba o napapanood ito ng lumikha,
na may item siya na kanina ay sinuri niya. Siya ngayon ay may isang item na kanyang pag-aari, na dapat itago mula sa mata ng lumikha na minamanage ng system. Pinag-iisipan ni Songwoo ang pagkakakilanlan ng lumikha at ang iba pang mga nilalang nakapantay niya, at wala rin siyang ideya kung bakit ginawa nilang laro ang mundo. Kasabay nito, lumilitaw ang isang abiso ng War Quest, na nagpapaalam sa lahat na ang ikatlong faction ang nanalo sa Metropolitan Area Scramble 2. 5 legendary tier chest ang ibibigay sa kinatawan ng pangkat ng nanalo. Sa isang kisap mata, 5 chest ang lumitaw sa harap ni Songwoo. Maliban dito, nanalo ang ikatlong faction ng 276 na milyong gintong barya mula sa betting system. Si Songwoo ay lubos na masaya matapos manalo ng napakalaking halaga ng pera, ngunit bigla na lamang, isang lindol ang tumama sa kuweba, at 100 patungo sa itaas ang lumabas. Tuwang-tuwa si Hanho sa kanilang pagkapanalo, at sabik siyang makita ang mga ekspresyon sa mukha ng mga taong tumaya sa pangkat ng anghel o ng diablo. Habang naglalakad, naisip ni Songwoo na natapos na ang quest kaya dapat walang epekto na ang player killing area, dahil tapos na ito, pero hindi siya sigurado kung susundin ito o hindi ng ibang mga faction para makalabas sila. Kasabay nito, ang mga talunan na Devil faction ay asar pa rin sa Necromancer. Sinabi ng kanilang pinuno na may kabuoang 741 miyembro ng faction ng Diablo ang pumasok sa kuweba, at 201 katao ang namatay sa dungeon na ito. Ito ay isang nakakahiyang pagkatalo kung saan wala silang napala, at marami sa kanila ang namatay. Ngunit hindi pa ito tapos, ang pinuno ng Conflict Guild ay nagsasabi sa kanyang mga kapwa manlalaro na huwag mawalan ng pag-asa, babangon sila tulad ng pagbangon nila laban sa warlord ng bundok Taybak. Galit niyang sinabi sa kanyang mga tauhan na gagawin nilang libingan ng Necromancer ang Bokhan Mountain na ito. Si Chairman Lee ay isang tusong tao, alam na niya na maaaring mangyari ang ganito, kaya gumawa siya ng Plan B. May karagdagang 320 na manlalaro na nakaabang sa labas ng bundok. Ang Plan B na ito ay tinatawag na Operation Exorcism, na ngayon ay papatayin na nila ang demonyong Necromancer na ito. Kasabay nito, ang mga malalaking puno sa paligid ng Imugi Cave ay nagsisimulang bumagsak na sa kanilang pag-eral. Ang reporter ay nag-anunsyo na ang kaganapan ay sa wakas ay tapos na, at ang higanting kagubatan na sumasakop sa Bokhan Mountain ay naglalaho na sa sarili nito. Pagkaraan ng ilang minuto, lumabas sa kuweba ang nagwagi sa kaganapan, si Songwoo, at ang kanyang partido. Inanunsyo ng reporter na ang ikatlong pangkat ang nanalo sa kaganapan, at may pagmamataas sa kanyang mga salita. Si Ji So-yun ay nagbigay ng nakamamatay na titig habang inaabot niya ang kanyang sandata. Dahil dito, natakot ang reporter, dahil iniisip niya na baka papatayin siya ni Ji So-yun dahil sa kanyang mataas na tono na pagsalita, pero ginamit lamang ni Ji So-yun ang kanyang espada upang harangan ang ilang mga arrow na may mga divine power. Masyadong agresibo ang reaksyon ni Ji So-yun, at nagawa niyang maharang ang unang pagtama ng mga arrow ng mabilis. Gumawa ng minion shield sina Hanho at Songwoo, habang ipinapaalam ng reporter sa mga manunood na katatapos lang ng quest, at nagsimulan na naman ang isang bagong labanan. Mabilis na umatake si Ji So-yun sa lokasyon kung saan galing ang mga arrow, at sinira niya ang isang buong unit ng mga low-level archers at ang iba pang mga long-range unit. Laking gulat ng reporter matapos masaksihan ang bilis na parang kidlat ni Ji So-yun, na kilala sa tawag na Red Devil ng ikatlong faction. Sinabi ni Songwoo na kamangha-mangha ang reporter na ito na nagbuwis ng buhay para i-broadcast ang mga laban na ito, at sinabi ni Hanho na nakakalungkot, kapag siya ay matamaan ng isang ligaw na palaso at mamatay. Ang mga miyembro ng Conflict Guild ay tumalon patungo kay Ji So-yun para makipagbakbakan sa kanya sa malapitang labanan, ngunit sila ay tinadtad na parang maninipis na papel sa loob ng ilang segundo. Inutusan ng leader ng Conflict Guild ang mga crossbow unit na umatras, at ang mage unit ay dapat i-target ang Red Devil. Ang pinuno ng Conflict Guild ay nasa gilid habang iniisip niya na ang Red Devil na ito ay nakakasagabal sa kanyang paraan ng paghihiganti sa Necromancer. Alam na niya ngayon kung bakit sinabihan siya ni Chairman Lee na patayin muna ang babae, pero hindi niya pinansin ang potensyal nito. Sinira ni Ji So-yun ang dalawa sa mga palaso na para sa Necromancer. Sa ngayon, kailangan nilang patayin muna ang Red Devil at maghintay ng pagkakataon na i-target ang Necromancer gamit ang mga natitirang arrow na ito.
Ang pinuno ng Conflict Guild ay nag-utos sa kanyang tauhan na gumamit ng isang painting upang mawala ang Red Devil. Pinuksan ng player ang isang malaking scroll ng painting, may lumalabas na notification na nagsasabi sa lahat na ang Divine Landscape Painting ng TrueView ay na-activate. Sinubukan ni Jisoo na tumalon pa atras upang maiwasan ang isang itim na substance, ngunit ito ay masyadong mabilis at tila hindi siya makakaiwas sa oras na ito. Hinaranggan ni Jisoo ang painting gamit ang dalawang espada. Pinuksan niya ang kanyang mga mata at nakita ang kanyang sarili sa ibang lokasyon. Siya ay nailipat sa kailaliman ng lambak ng Tayback Mountain. Natuwa ang pinuno ng Conflict Guild nang maalis nila ang Red Devil. Dahil doon, ang mga miyembro ng Conflict Guild ay sumasalakay na patungo kay Songwoo sa pagkakataong ito. Ngayon si Songwoo ay hindi magpapakita sa kanila ng anumang awa. Muling isinaaktibo ni Songwoo ang kanyang Divine Anubis form. Lahat ng sumasalakay na manlalaro ay nagkakaroon ng maraming negatibong stats dahil sa presensya ng divine state ni Songwoo. Ang lahat ng mga istatistika ng mga manlalaro ay isa-isang bumababa ng 1 puntos, ang ilang low-level na manlalaro ay nagsimulang samuka ng dugo, habang ang pinuno ng Conflict Guild ay nag-utos sa kanyang mga tauhan na magtiis lamang hanggang sa ipatawag ng Necromancer ang kanyang mga skeleton. Masusing sinaliksik nila ang Necromancer noon pa man. Kapag ipinatawag ni Songwoo ang skeleton sa napakadami nito, naglalabas siya ng mga essence ng itim na usok. Ito ay maaaring isang uri ng cursed, lason, o isang debuff sa kanila, at pagkatapos ay binabalot niya ito sa usok ang kanyang mga biktima. Ang mga miyembro ng Conflict Guild ay hindi pinapayuhan na sumugod ng walang ingat kung sila ay nasa ilalim na ng kanyang debuff. Ang mga miyembro ng Conflict Guild ay nagsimulang bumagsak ng dahan-dahan. Kasabay nito, ang mga manlalaro ay nataman ng isa pang debuff, at ang kanilang mga istatistika ay nabawasan ng 2 puntos. Naiinis ang mga manlalaro dahil nagsasabay ang mga debuff sa sitwasyon na ito, at hindi sila kailanman binalaan ng kanilang mga expert tungkol dito. Nagsimulang tumawa si Songwoo na parang baliw, habang may lumalabas sa ilalim ng lupa sa likuran niya. Napaluha ang lahat ng miyembro ng Conflict Guild na natatakot matapos makita ang isang bagay na lumabas sa lupa. Ang hindi kilalang skeleton na ito ay ang boss monster ng Imugi Cave. Inanunsyo ni Songwoo na mula ngayon, hindi na magiging aktibo ang Devil Faction sa Korean server. Ang moral ng mga manlalaro ay humihina sa bawat minuto. Sa sinabi ni Songwoo, nagmamadali si Imugi Skeleton patungo sa mga manlalaro. Nagsimula siyang gumawa ng gulo sa hukbo ng faction ng Diablo. Ipinatawag ni Songwoo ang kanyang ibang mga skeleton at pagkatapos ay ang mga zombie, upang ipakita sa lahat na siya ang tunay na incarnation ni kamatayan mismo. Ipinaalam ng reporter sa kanyang mga manunood na ang mga miyembro ng Conflict Guild ay tinatangay ng napakalakas na kapangyarihan na tila hindi mapigilan. Ang pinuno ng Conflict Guild ay mayabang pa rin, at sinabi niya kay Songwoo na hindi niya mapipigilan ang isang malaking hukbo gamit ang kanyang mga kalansay na mga sundalo. Sinabi sa kanya ni Songwoo na mukhang tama siya pero sa kalaunan, lahat ng miyembro ng Conflict Guild ay pagmamay-ari na niya mamaya. Sinabi ng pinuno ng Conflict Guild kay Songwoo na hindi siya mananalo ngayon laban sa kanilang kapangyarihan, dahil hindi na siya mapoprotektahan ng Red Devil ngayon. Kasabay nito, nataman si Songwoo ng 2 arrow na may malakas na kapangyarihan ng divine power.